So, buksan po natin. Shall we open our Bible in the book of Acts, chapter 2, verse 17 to 18. Acts 2, 17 to 18. Gawa, Kapitulo 2, 17 hanggang 18. Acts 2, 17 to 18. I'm reading from the NIV. The Old New International Version. New yata ito, new version yata ito. Dami na kasing version na yun eh. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all the people. Sa huling panahon, ibubuhos ko ang aking banal na spirito sa lahat ng tao. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. Ibubuhos daw ng Diyos ang kanyang banal na spirito sa lahat ng tao, at ang mga kabataan ay mga kuhula, magpa-prophesy. They will foretell the future. They will see vision. Yan, and see dreams from God. Yan. At ang sabi rito, yan po ay quote ni Apostle Peter. Naunawaan po natin. Ang nagsasalita po rito is Apostle Peter during the day of Pentecost. Yan, pag sinabi natin Pentecost at outpouring of the Holy Spirit, ganoon yun. So yung Pentecost na ito ay isang celebration sa Israel. And during that day of Pentecost ay binuhos yung banal na spirito sa kanila. Naunawaan po ba natin? Yan. At ito ay narinig, no, ng mga tao sa lugar na iyon. At nakita nila na ang mga disciples ay nag-spoke in other tongues, nagsalita sa iba't ibang wika, sa iba't ibang lingwahe. Rakanda na naman, Shiriyanda, Riyanda, Day-day-day-shiya, Ila, Aya. Mga ganun yung mga sinasabi nila. Naunawaan po ba natin? Na mga salitang hindi naman nila pinag-aralan. Hindi sila mga linguistic, ano po? Pero sabi sa Acts 2:4, as the Spirit gave utterance, yung Holy Spirit ang nagbigay sa kanila ng lingwahe ng mensahe. Ang tawagin ay speaking in tongues or unknown tongues or heavenly language. Ganun po yun. At yun ay mga lingwahe mula sa iba't ibang bansa. Although sila ay mga Israelites, ang kanilang salita is Hebrew. Ano po? Pero nasalita sila in other tongues. Kagaya ako. Ako ay Pilipino. Pero I can speak a Macau language. It's a Macau language. Naunawa ako ba natin? I can speak Arabic language. As the Spirit gave utterance. Naunawaan po ba natin? So, ngayon, listen very carefully. Ang sabing gano'n ni Apostle Peter, sabing gano'n, in the last days, sa huling panahon, ang sabi niya, sa huling panahon. At yung sinasabi niya sa huling panahon, last days, actually, kinote lang niya, no? He just quoted, no? He just quote, kinote lang niya, no? Yung, what I mean, kinote lang niya yung word ni Prophet Joel. Yan. Si Prophet Joel nasa Old Testament yun. Kinote lang niya, na makikita natin yan sa Joel 2:28 to 29. Joel 2:28 to 29. Joel 2:28 to 29. Yung sinabi ni Joel, sinabi lang niya. So, ibig sabihin, si Apostle Peter ay well-versed. Naunawaan po ba natin? So, kinote niya yung sinabi ni Prophet Joel, parehas na parehas din. So, walang bawas, walang kulang. At yun ay nakasulat sa Joel 2:28 to 29. Ngayon, listen very carefully. Ang sabi ni Apostle Peter, in the last days, no? So,
kinukonsider ni Apostle Peter that time, nakikinig po ba kayo, na nasa last days na sila. Pero kung titingnan mo, ay doon pa lang sa panahon ni Prophet Joel, nagpa-prophesy na siya. Kaya ang paniniwala ni Apostle Peter ay masasabi niya that time, no, nasa last days na sila. May tao pa ba rito? At pinur out na yung Holy Spirit. Pero kung titingnan natin ay lumipas pa yung mahabang panahon, amin po ba, na nangamatay na sila, pero hindi pa rin dumating yung masasabi nating talagang the end of the world, the final judgment. Pero I believe with all of my heart, ano po, we are now in the last days. Yun ang paniniwala ko. We are now in the last days. Kung last days na, ano mga panahon ni Apostle Peter, lalo na ngayon. Kaya kung mapapansin mo, yung sinasabi nilang climate change, yung sinasabi nilang abnormal na ang mundo, these are signs of the end of the world. Makikita natin, di ba, yung COVID, di ba, yung COVID-19, no? Pinaralyze nito ang buong mundo. Ikilig pa ho ba tayo? Pinaralyze ito ang buong mundo. Yung mga hindi inaasahan ay naganap. At napakaraming mga bulkan na hindi naman sumasabog, biglang sumabog. At kung pupunta ka ng UAE, yung mga bubong nila roon walang anulod. Po, sapagkat hindi naman umuulan doon. Kaya umambul lang ng konti roon, yung cellphone nagtutulugan na, nag-aaroon na ng warning. Sapagkat di naman umuulan doon. Pero dumating ang time, ang UAE, binaha. Naunawaan po ba natin? Hindi normal po yun. No? At nakita natin sa maraming lugar, sa iba't ibang panig ng mundo, hindi ko na i-enumerate one by one. So makikita talaga natin maraming disaster, trahedya ang naganap na very abnormal po ito. Very strange. Hindi ito ordinary. Kita ko ba? And lately, nabalitaan naman siguro natin yung tsunami na tumama sa Russia. At yanig nun, hindi lamang ang Russia ang maraming bansa. And even the Philippines, no, nagpalabas ng tsunami alert, di ba? Ibig sabihin, layo-layo ng Pilipinas sa Russia. Naunawaan po natin. So, kaya I believe with all of my heart, we are in the last days. Kaya, yun ang gusto kong itingin sa oras na ito, baka hindi natin alam. Baka patuloy pa rin tayo sa kinaugalian natin, kinasanayan natin, hindi tayo naghahanda. May tao pa ho ba rito? Hindi tayo naghahanda. Alam ninyo, maraming tao naghahanda sa future palagi. Yeah. Maliit pa lang yung anak nila, hindi pa nga pinapanganak yung anak nila eh. No, hindi pa nga nabubuo kung magkaminsan eh. Ang dami na nilang pangarap sa kanilang mga anak. Tama? Yan. Yung iba ay hindi pa nakakatapos ng pag-aaral o hindi pa nga nag-aaral eh. Marami na kaagad dream for the future. Amen? Marami ng preparation na ginagawa. Naunawaan po ba natin? Pero isang bagay ang nakalimutan. Yung paghandaan, yung tinatawag natin spiritual preparation. Yung pag namatay ka, saan ka pupunta? No? If you will die today, no? Ngayon, no? Saan ka, where will you spend your eternity? Heaven ba o hell? May tao pa ho ba rito? So magkaroon tayo ng seryosong tanungan. Halimbawa, mamamatay tayo ngayon. Sigurado ka bang sa langit ka pupunta? Yun ang tanong. Maaring busy ka sa maraming bagay. Pero ang tanong, pag biglaang namatay ka, saan ka pupunta? Maaring masabi natin, hindi pa naman siguro ako mamamatay. Ang daming nagsabi ng ganyan, hindi pa sila mamamatay. Pero biglang namatay, di ba? Nagulat na lang tayo, patay na sila. Ang lakas-lakas nila, tapos bigla silang namatay. Naunawaan po ba natin? So, makikita mo sa Facebook, nagpo-post pa sila ng kung ano-ano, biglang-bigla, mababalitaan mo nila, patay na yung mga nagpo-post na iyon.
Ako, marami akong friends sa Facebook na nagtataka ako bakit hindi na nakakapag-post sapagkat nung una nagpo-post pa sila, nagsisend pa sila sa messenger ko, yung pala, nakapatay na sila. Naunawa ako ba natin? Kaya ang ginawa ko, pinag-unfriend ko na sila eh. Kasi baka mag-message pa sa akin yung mga patay. Delikado. Naunawa po ba ninyo? So yun, naunawaan natin. So maraming preparation ang ginagawa. Pero nakakalimutan yung pagkukulan ng pansin, yung pag namatay siya, saan siya pupunta. Ito ang kulang ng napakaraming tao. Amen. Maganda naman na maikot natin ng buong Pilipinas, maikot natin ng buong mundo. Napakasaya talaga nun, no? Pero kung ginagawa natin ito na hindi tayo safe, all these things are useless. Sabi ng Biblia, if you profit, no? Oh, what shall it profit a man? What shall it profit a man if he gains the whole world and yet loses his own soul in hell? Paano na yun? Diba? Nakamit mo nga ang lahat ng bagay, pero pupunta ka naman ng impyerno. Ano yun? Kaya isang paalala sa ating lahat. Huwag natin patapusin ang service na ito, ang airing na ito, na hindi tayo papasok ng langit pagkatapos nito. Siguraduhin natin na paglabas natin dito, papasok tayo ng langit. Siguraduhin natin matapos tayong makinig at manood, ay papasok tayo ng langit. Baka pagtulog natin mamaya, baka hindi na tayo magising. O baka paglabas natin dyan, huwag naman, di ba? Sabi din, knock on wood. May ma-aksidente ka. Di ba? Huwag naman, no? Pero siguraduhin natin papasok tayo ng langit. Amen po ba? At baka bigla ma-detect ka dyan, di ba? Kasi ang daming ganun eh. Actually, nagulat na lang ako nang biglang nabalitaan ko na heart attack siya. Ang saya-sayang tao nun. No? Palabiro, ang saya-saya. Biglang nagulat na lang ako, balita sa akin na heart attack na raw. Na ICU na raw. Ganoon. Sabi ko, pwede bang tawagan natin? So, hindi pa. Mabuti na lang, hindi pa namatay. Naka-recover pa. May tao pa ba rito? At ngayon, 1 month siyang nagpapagaling. Hindi siya nagtatrabaho ngayon. May chance pa siya, di ba? Para makapagbagong buhay, makapag-isip-isip. Ang mahirap yung sudden death. Bigla kang namatay na wala kang repentance ginawa. Yun ang nakakatakot. Kaya hindi ko na papangahaba-habaan ito. Naunawaan natin. 30 minutes lang ito and 3 hours. So, wag tayo papayag na mamamatay tayo na hindi tayo papasok ng langit. May tao pa ba rito? Gusto niyo palakpakan si Lord? Yan. Kaya ano pong sabi ng banal na kasulatan? Anong sabi ng banal na kasulatan in the book of John 14 verse 6? I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Only Jesus is the way to heaven. Hindi ang lumang daan, o dating daan, o bagong daan, o anumang klaseng daan. There is only one way to heaven, and that is the Lord Jesus Christ. John 14:6. And in the book of Acts chapter 4 verse 12, it says, there is only one name given under heaven whereby we must be saved. And that is the Lord Jesus Christ. So, sabi ng Biblia, there are ways that seemeth right unto men, but the end thereof are ways of death. Proverbs 16:25. Proverbs 16:25. Sabi nila, maraming daan, pero isa lang naman ang pupuntahan yan, ang Diyos. Hindi po. Patungo sa Diyos, isa lang ang daan. Si Jesus lang talaga. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. 1 Timothy 3:16, 1 Timothy 3:16, He is God manifested in the flesh. Nagkatawang tao siya. Philippians 2:6 and the following verses. Ang Diyos ay nagkatawang tao. At binayaran niya ang ating mga kasalanan para pag namatay tayo, pumasok tayo ng langit. And in the book of 1 John 1:8,
if we are saying that we have no sin, no? Sabi ng Biblia, we are big liars. Tayo ay mga sinungaling kung tayo ay nagsasabing wala tayong kasalanan. At ang sabi ng Romans 6:23, the wages of sin is death. That is physical death, and that is eternal wrath, eternal damnation in hell. So pag namatay tayo, hihiwalay yung ating kaluluwa sa ating katawan. Pero yung kaluluwa natin may pupuntahan. Yung ating katawan babalik sa alabo. From the dust, it will return to dust. But our soul, there are two destinations. It's either heaven or hell. Naunawaan po ba natin? At anong sabi ng Biblia? Ang hell, where there will be gnashing of teeth. May pagngangalit ng ipin. At doon ay walang hanggan ng apoy. Ang spiritual worm ay walang hanggan. Kaya sabi ng Biblia, mas mabuti pang wala ka ng mata, pumasok ka lang ng langit. Kesa naman yung mata mo, ginamit mo sa kasalanan. Mas mabuti pang wala ka ng kamay, pumasok ka ng langit, kesa yung kamay mo, ginamit mo sa kasalanan. In the book of Matthew 9:43 to 48. Mark 9:43 to 48. So, ibig sabihin, do not use our body, no, na gamitin ito sa kasalanan. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? No, huwag natin gamitin yung ating bibig na nagsasalita tayo ng mga bad words. At huwag natin gamitin yung ating mga kamay para humawak tayo ng mga kasalanan na nahahawakan. May tao pa ba? Huwag natin gamitin yung ating mga mata para manood ng mga kasalanan. May tao pa ho ba rito? At huwag din nawa tayong maging daan sa pagkakasala ng iba. May tao pa ho ba rito? Huwag din naman tayong maging daan sa pagkakasala ng iba. Kasi pagka minsan yung mga iba, naku, umanamit. Naku, yung mga nakatago, inilalabas. At ito ang masakla, pinoprofile picture pa. Oh my God. May tao pa ho ba rito? Yung mga dapat itago, inilalabas. Hindi ko maintindihan. At pinoprofile picture pa. Pinagmamalaki pa yung dapat na itago, inilalabas nila. Pinagmamalaki nila, ginagawa pa nilang profile picture. May tao pa ho ba rito? Kaya sinasabi ko nga sa maraming Kristiyano, lalo na sa mga manggagawa ni Kristo, ano ang testimony mo pag ganyan ka? Na ikaw, yan ang profile picture mo, yan ang mga pinapost mo. Diba? Anong sabi ng Matthew 5:14? You are the light of the earth. Ikaw yung ilaw, ikaw yung tanglaw. And yet, ikaw yung nasa kadiliman. May tao pa ho ba rito? So, kaya dapat nating maunawaan na isa lang ang daan patungo ng langit, si Kristo lang. Ang gagawin natin, John 1:12, no? Accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero ang mga anak lang ng Diyos, yung tumanggap kay Christ bilang Lord and Savior ng kanilang buhay. Naunawaan po ba natin? We are all created beings of God, no? Pero hindi tayo mga anak ng Diyos. Ang mga anak lang ng Diyos, yung nagsisi ng kasalanan, nagbalik loob sa Kanya. Amen? John 1:12 and Galatians 3:26 to 29. Galatians 3:26 to 29. Para sa mga naglilista. Doon sa main church, ang mga attenderon naglilista. Lalo na yung mga leader naglilista. Na tao pa ho ba dito? Kasi hindi mo masasaulo yan, I tell you. No, kailangan mo talagang ilista. May tao pa ho ba dito? So, ibig sabihin po, there is only one way to heaven. Wala iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Naunawaan po ba natin? No? Kaya, mag-ready tayo. No? Baka bigla tayong, hindi ko na papakahaba-habaan to, baka bigla tayong mamatay eh. Hindi tayo pupunta ng langit. Siguraduhin natin. Bago matapos ang gawain ito, o sa iyong pakikinig at panunood, makapagbalik loob ka na sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung panahon ni Joel, yung sinasabi niya in the last days, at kung panahon ni Apostle Peter, yung sinasabi niya sa last days,
And I believe with all of my heart, we are now in the last days. Wala na ho tayong hinihintay pa. May tao pa ho ba dito? Nakikita natin ay patuloy yung gera sa Israel, di ba? At ang mga pulis at mga sundalo natin ngayon, pati ang mga reservists, ay nakahanda sapagkat anytime baka sugurin tayo ng China. May tao pa ho ba dito? Dahil inaagaw nila yung ating mga lupa. No? Magnanakaw sila. Naunawaan po ba natin mga minamahal? Kaya, listen very carefully, kaya anong sabi sa Acts 1:8? When the Holy Spirit come upon you, you will receive power. And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and uttermost part of the earth. Sapagkat ang salvation ay nagmula sa Israel. At ang Holy Spirit ay nagsasabi sa kanila, kayo muna ay mag-i-evangelize, mag-i-start kayo sa Jerusalem. Tapos sa neighboring places, no? Judea, Samaria, pero hindi kayo mananatili dyan. Pupunta kayo sa iba't ibang sa lahat ng panig ng mundo. Amen. Para ibalita sa kanila ang magandang balita ng kaligtasan. Naunawaan po ba natin? Kaya kung ikaw ay ligtas, dapat gamitin ka ni Lord para makapagligtas din naman. Naunawaan po ba natin? Kaya kailangan ibahagi mo sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Kaya dapat marunong kang mag-share ng salita ng Diyos. Amen? And secondly, meron tayong mga libreng babasahin na pinamimigay. Libre po yun. Although yun ay donation, pinapa-imprenta natin, tinitake natin yung offering, pero pinamimigay natin ng libre para sila maligtas. May tao pa ba rito? Ang ating paglilingkod ay libre. Amen po ba? Wala tayong bayad. Hindi tayo mga hireling dito. Hindi tayo mga bayarin dito. Naglilingkod tayo ng Diyos sa Diyos ng tao sa ating puso. Amen po ba? Maraming naglilingkod sa Diyos para kumita. Maraming naglilingkod sa Diyos para makamit ang kanilang mga pangsariling pangarap. Yun ay mga hindi totoo. May tao pa ba rito? Ang mga totoong naglilingkod sa Diyos ay nagbibigay ng buhay. Iniaalay ang buhay sa Panginoon. Ako po ay nagtapos ng konti lang naman. May tao pa ba rito? At ang aking wife ay nagtapos at nag-master sa University of the Philippines, Diliman. Pero kami po ay nag-full time. Iniwan namin ang aming pinag-aralan, iniwan namin ang aming trabaho, iniwan namin ang aming negosyo. Nag-full time kami. Even without a salary. Naunawaan po ba natin? So, hindi namin hangarin na kumita ng pera at gamitin ang pangalan ng Diyos. Hindi namin hangarin na magkaroon ng bahay, lupa, negosyo, anything na gamitin ang pangalan ng Diyos. But in fact, kung anong meron sa amin, ini-offer namin. At maging yung mga pinag-aralan namin at pinag-aralan ng mga anak ko, ino-offer nila yan sa Diyos at sa mga nangangailangan. May tao po ba ito? Kaya kung tayo po ay ginagamit natin ng pangalan ng Diyos para magkaroon ng maraming bagay, ang kinakailangan natin ay pagsisisi ng kasalanan. Sapagkat hindi ayos yung ating mga puso. Maging si Apostle Paul na isang Pharisee, mayaman, merong dual citizenship, Romans and citizen and Jewish citizen. Pero ang lahat ng ito ay sinurrender niya. At maging si Joseph na pinalitan yung pangalan niya at ginawang Barnabas. Mismo yung pag-aari niya, amen po ba? Dinonate niya. Pag-aari niya, dinonate niya. Marami ay nagdodonate, samantalang yung iba, kinukuha ang dinodonate, nilalagay sa pangalan nila. Oh my God. Ito pa po ba rito? Marami ay nagdodonate, nawawalan sila ng karapatan sa kanilang mga pag-aari para sa Diyos. Pero ang marami naman ay binubulsa ang mga dinodonate at yung mga pag-aari ay nilalagay sa pangalan nila. Aray ko, may tao pa ba rito? Parang lahi ni Kibuloy na yun . May tao pa rito, baka tatakbo pang senador. Buti naman, hindi nanalo. Maraming ganyan. Not only in the cults
sa mga kulto. Even in the body of Christ, ang dami yan. No? Maraming bishop, reverend, pastor, wala namang kongregasyon. At kuha lang ng kuha ng mga ayuda. At tanggap lang ng tanggap ng mga donasyon. And yet, pinaglalagay sa pangalan nila. O may gulay. May tao pa ba rito? Hindi ayos ang mga puso, hindi ayos ang mga buhay. Samantalang ang mga totoo ay nagdudonate, nagbibigay ng lampa at iniyo-offer para sa Diyos. Samantalang iba naman ay panay bulsa nila. May tao pa ba rito? Wala siya masagot. Ang dami po niyan. At usong-uso ngayon ang mga ordinasyon. Uordinahan ka as a reverend, magbabayad ka ng 5,000. Uordinahan ka as bishop, magbabayad ka ng 10,000. Mataka pa ba rito? Ginagamit nila ang salita ng Diyos para sa kanilang pangsariling kapakinabangan for personal gain. Kaya kung merong gano'n sa mga nakikinig at nanonood ay mag-surrender tayo ng buhay sa Panginoon. Si Kristo ay iniwan ng langit para maging tagalangit tayo. May tao pa ba rito? Ang marami ay iniwan nila ang lahat-lahat para mai-offer sa Panginoon magamit sa gawain ng Lord. Kaya nakakalungkot yung mga payaman ng mga walang pag-aari, nagkaroon ng mga pag-aari dahil sa gawain ng Panginoon. Tingnan mo yung mga laptop, pangalan nila yan ang nakalagay. Tingnan mo yung mga gitara, keyboard, mga pangalan nila ang nakalagay. May tao pa ba rito? Imbis na pangalan ni Jesus. May tao pa ba rito? Kaya minsan ay nagkaroon ng division sa isang church. Ang ginawa nung isa ay binitbit niya yung gitara. O bakit may binibitbit yung gitara? Eh kasi akin to. Sa'yo pala yan. Kasi akala ko kay Lord yan eh. May tao ba rito? Siguraduhin ninyo, pag nag-o-offering kayo ay walang tali yan ha. Baka pag laglag ninyo, ihilahin nyo pabalik. Amen. Kaya sa KOJF, isa lang ang pinagbabawal dito, bawal ang mga magnanakaw. Ang mga kumukuha ng first fruits, tithes and offering, bawal yan. Diretsahan kung sinasabi yan, huwag niyong pag-interesan ang pera ng Diyos. Ang pera ng Diyos ay pera ng Diyos. I-offer natin ang lahat para sa Panginoon. May tao pa ba rito? Ang aking mga kamag-anakan, whether father side, mother side, pati yung mga kamag-anakan ni Mama Ging, nangusap-usap kami. Yung mga property niya ay may bahagi ang Diyos at para sa Diyos. Amen po ba? May tao pa ba rito? Samantalang yung iba ay wala namang property, nagkakaroon na ng property. Iayos natin ang ating mga buhay sa paglilingkod. Iayos natin ang ating mga puso sa paglilingkod. Sabi nga ng Biblia, we were born naked and we will die naked. Pinanganak tayong hubot-hubad at aalis din tayo sa mundong ibabaw na ito na hubot-hubad. Kaya pakiusap sa ating lahat, huwag nating pag-interesan ang anumang para sa Diyos. Okay lang na mawala sa iyo yung mga bagay na yan, kanila ng lahat yan. At least, hindi mo pinag-interesan. May tao pa ho ba rito? Sapagat ang dami-daming mga politisyan. May tao ba? Nung sila, hindi po sila hindi sila yun. Maraming politisyan, nung una silang tumakbo, ang hihirap nila. But along the way ng kanilang paglilingkod daw sa bayan, paganda ng paganda ang kanilang bahay. Ang dami na nilang mga pag-aari. At hindi lang pag-aari ang dumami sa kanila, pati asawa nila dumami rin. Isa lang ang kanilang may bahay. Pero yung iba, tinira nila sa condo at saka apartment. Katawa mo ba rito? Imbis na paglilingkod sa Diyos, pagnanakaw ng salapi at ng mga property ng Diyos. Imbis na paglilingkod sa bayan, pagnanakaw ng mga gamit ng bayan. Hindi po ba? Ganoon yun. Kaya nabalitaan ko doon sa Pasig, di ba? Sabi ni Biko,
Ang dami nilang pondo, bilyon, na hindi nangyayari noong unang panahon. Sabi niya kasi, dito sa Pasig, walang kickback at wala ritong substandard. Tao pa ho ba rito? So, ginagawa yung daanan natin dito, no? So, nawa, matibay yan. Sapagkat sa isang probinsya, agagawa lang ng tulay, bumagsak ka agad. Patay. Yan ang problema ng marami. Nagdodonate ang marami para umunlad ang bayan, binubulsa ng iilan. Nagdodonate ang marami para sa gawain ng church, pero yung mga lahat ng property sa church, nilalagay sa pangalan niya. Agoy. Hindi tayo pa ba rito? So hindi po yun mga minamahal, at ang mga gumagawa noon ay hindi papasok ng langit. Sapagat ang sabi ng Biblia, Colossians 3:5, great people will not enter the kingdom of heaven. Yung mga sakim ay hindi yan papasok sa langit. May tao pa ho ba rito? Kami po ay naglilingkod sa Diyos ng walang sahod. Wala po kaming sahod. Even until now, magtanong po kayo sa marami, wala po kaming sahod dito. Hindi rin po kami nanghihingi. Pero kung kami binibigyan, ang sabi ko, baka gusto ko pang dagdagan. So hindi po kami nanghihingi, pero kung kami bibigyan, tinatanggap namin yan. Pero wala po kaming salary. Kaya yung gustong sasama sa amin, ay isa lang ang sinasabi ko, wala tayo ritong salary. Pero kung naniniwala ka, na ikaw ay totoong lingkod ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. Never I leave you, never I forsake you. Hebrews 13:5 and 6. Huwag ka lang magmumukhang pera. Nasa Bible po yun, Hebrews 13:5 and 6. Basahin ninyo. Hindi ka pababayaan ng Diyos, huwag ka lang magmumukhang pera. Ganun po yun. Kaya, sa lahat ng sumasama sa akin, wala tayong sahod dito. Pero kung nagtitiwala tayo ay totoong mga lingkod ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. He will provide for all our needs. Kung yung mga ibon nga hindi niya pinabayaan, tao pa kaya? No? I've been in the full-time ministry since 1988 at hindi kami pinabayaan ng Diyos. Nakapagpatapos ako ng engineer, nakapagpatapos ako ng lawyer, at si Joseph, yung kasama ko ngayon, tapos ng HRM. At ngayon meron siyang travel and tours, no? Alpha Shine, Alpha Space Shine. So pakilike ninyo. At baka gusto nyong mag-travel around the world, no? Kasama na rin yan ng Roro at saka yung cruise ship. Kasama na rin yan ng hotel at pag-aayos ng visa. Kontakin nyo lang yung Alpha Shine. Natao pa ho ba? Bakit Alpha? Because Jesus Christ is the Alpha and the Omega. And we are singing a song, Shine, Jesus Shine. So, that's true. Kaya, Alpha Shine po yun. Yun po yun. May tao pa ho ba rito? Biblical po yun. Kagaya po nung building ni Doc doon sa may Banwa. Escher Building. It means blessed. May tao pa ho ba rito? Kaya kung gusto nyo magpa-check up sa magaling na doktor, lalo na mga bata, no? Kontakin nyo lang si Doc Sheila Dibidina. Pinsan ko siya, no? Yung nanay niya at saka tatay ko, magkapatid, Carillo. Pero yung tatay niya, Dibidina. Amen? Pag nagpa-check up kayo ron, sabihin nyo lang yung pangalan ko, pero magbayad kayo kung magkano ang sinisigil niya. Naliwanag yun na. Naliwanag yun. Banggitin nyo lang yung pangalan ko, pero kung magkano yung pinya, meron ninyo. Siyempre, meron siyang doctor's fee, marami siyang binabayaran kung ano-ano, lalaki. Meron niyo siya. Kung wala kang pambayad, pray. God will provide. Totoo po yun, doktor po siya. All-around doctors, but most especially pediatrician. Yan, nandoon yung Escher Building sa bayan ng Mambusaw at puntahan nyo lang po siya roon. So alamin nyo kung anong araw, anong oras ang mga
yung pagkukonsulta niya. Magpasalamat nga tayo sa Diyos kasi ano siya school physician siya ng Brent International, no? Tapos doon sa Manila, iba't ibang hospital ang kanyang connected siya. May tao pa ho ba rito? Pero salamat sa Diyos, pinadala siya rito ng Panginoon, di ba? Para tugunan naman yung needs dito. Amen? So, ipanalangin natin, isang araw, miraculously, yung clinic niya maging hospital na kaagad. Bilis! Para nang sa ganun, bumuti naman yung serbisyo, di ba? Dito sa Mambusaw. Yun. Mahal ko ang Mambusaw sapagkat ang nanay at ang lolo ko at lola ko ay taga dito mismo sa Mambusaw. May tao pa ho ba dito? Ang Dosabia Carillo ay taga dito mismo. May tao pa ho ba? Naunawaan po ba natin mga minamahal? So ganoon, yun kaya yun na patagastasyon no? Commercial. Pero totoo yun. So naunawaan po ba natin? Kaya magwawakas na po ako, isa lang ibig tukuyin, we are in the last days. So bago mag-ihuli ang lahat, i-surrender na ang buhay kay Kristo. Baka bigla tayong mamatay, baka biglang dumating yung second coming of Christ. Rapture of the church is the first part of the second coming of Christ. Baka mangyari yun, hindi tayo handa. At baka namumuhay tayo na hindi tama sa harapan ng Diyos. Sikapin natin na ipagamit natin ang buhay natin sa Kanya. At ipagamit natin ang lahat para sa Kanya. Huwag natin angkinin ang hindi natin dapat angkinin. May tao pa ho ba rito? Kung marami riyang nag-aangkin ng mga property, hindi po ako yun. Hindi po kami yun. Bagkus kami po ay nag-aalay ng property sa Diyos. May tao pa ho ba rito? Kalabatin mo katabi mo, hindi siya yun. Hindi totoo yun, di ba? Marami, gusto nila, dumami yung property nila eh. Pero hindi po kami yun. Bagkus we are offering our lives, kung ano yung tinapos namin, kung ano yung kakaproperty, no? In fact, doon sa Marikina, yung sabihanan ko yun eh. Nag-provide siya nun ng lupa para sa church. Nakakatawa. Ito pa ho ba rito? Tingnan po ba? Oh. Provide siya. Nakakatawa. Isa lang naman ang sinasabi ko sa mga kapatiran. Pag-pray nyo si Mama. Sapagkat yung property niya, in-offer niya si Diyos. Ito pa ho ba rito? Oh. Samantalang iba, walang property, nagkaroon ng property. My God. Naunawaan po ba natin? So, ganun po yun, mga minamahal. Kaya, bago maging huli ang lahat, magsisitay ng ating mga bisyo at kasalanan at mga mali sa ating buhay. At humayo tayo, maging daan tayo ng kaligtasan ng maraming tao. Anong sabi sa Isaiah 52 verse 7? Isaiah 52 verse 7. Isaiah 52 verse 7. Napakaganda raw tingnan. Mula sa presensya ng Diyos, sila ay humahayo at nagliligtas ng kaluluwa at nag-i-evangelize. Amen po ba? Gusto niyo po bang dumami yung ating mga attendee? Huwag kang tingin sa offering basket, sa offering bucket, sa offering bag. Gusto mo bang dumami yung ating attendee? Huwag kang tingin sa mga pangangailangan mo. Walang pag-tuition kay anak ko, wala kami ganito, wala kami ganyan. Huwag yan ang isipin mo. Hindi dadami ang attendee yan. Para dumami yung attendee, magbahay-bahay ka, mag-house to house ka. Araw-araw gawin mo yan, lalo na kung full-time ka. Lumabas ka riyan, mag-house to house ka. Oh. Miga, amigo. Oh. Share mo yung pag-ibig ni Kristo. May tao pa ho ba rito? O, ikaw puro ka gahibi ng gahibi. Walang pera, walang pag-tuition fee. Iyak ka lang, iyak. Ano ba yan? Hindi dadami attendee mo. Hindi dadami attendee natin. Hindi tayo humahayo. Lumabas ka riyan. Isaiah 52 verse 7. Lumabas ka riyan. Yung mga hindi nakakadalo, follow up mo. Yung mga hindi nagdasyan, i-evangelize mo. Magkanta ka ng mga crusade dyan. Huwag nag-iyak sa mga pangangailangan. Bahala ang Diyos mag-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Ito pa ho ba rito?
Di ba sila sa Takihiro? Ang gandang pangalan. Kahapon, di ba, ang dami niyang handa? Ang dami niyang ninong at ninang, di ba, no? Ang tanong ko sa inyo, magkano ang ginastos ni Lance? Magkano ginastos ni Lance? Sa dedication sa birthday niya? Wala, bisan bagang. Why? Di ba? Pero, ibinigay ng magulang niya ang lahat. Ganon din tayo. Ibibigay ng magulang natin ng Diyos sa langit ang lahat ng ating mga pangailangan. Huwag kang iyak ng iyak dyan. Huwag kang kausap ng kausap kung sino-sino dyan. Huwag kang utang ng utang dyan. Mag-follow up ka. Mag-evangelize ka. Dadami ang mga kaluluwa. Papasok yan sa gawain ng Panginoon. Lumabas ka na yan. Mag-evangelize ka. Mag-follow up ka yan. Yung mga hindi nakakadalo, puntahan mo. Ano bang problema natin? Ba't di na kayo nakakadalo? Diba? Mag-evangelize ka niya, katukin mo yung mga kapitbahay mo. Talunin mo yung mga Jehovah's Witnesses. Talunin mo yung mga taga-Mormons. Yung mga Jehovah's Witnesses, naku, kagaganda ng kasuotan. Mibag at payong. Yung mga Mormons, meron pa silang nameplate dito, di ba? Name tag. Di ba? Hanggang Boracay, nagulat ako, andun sila. Ang sisipag. Pero maraming born-again Christian. Ay, nako! Hindi na nagpapalap, hindi na nag-evangelize pa na hibi. Ginaw! And evangelize. Magpalap ka na hindi ligtas. Mag-house to house ka riyan. Amen! Ipagkatiwala mo sa Diyos ang buhay mo. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang pamilya mo. Let God take care of yourself and God let take care of your family. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang church. Kanya yan eh. Hindi mo problema yan. Walang pinroblema si Lance kahapon. Wala siyang inihanda, bisan bagang. Basta nagpa-picture-picture lang siya. Karga-karga lang siya, picture-picture lang siya. O di ba? Naunawaan niyo ako? Do you get my point? Kaya yun lang ang kailangan natin. Araw-araw ng buhay, ba't di ka lumabas yan? Mag-follow up ka, mag-evangelize ka. Wala kami pambayad ng tuition fee ng anak ko. Hindi mo problema yan, problema ng Diyos yan. Nakatapos lahat ng mga anak ko, hindi ko problema ang tuition fee namin. Hindi ko problema ang tuition fee nila. Nakatapos silang lahat, full time ako. Hindi ko problema yan. Problema ng Diyos yan. Romans 8:31-32. If God is for you, who can be against you? Nakalama po ba natin? Hindi ako nakikipaglaro, hindi ako nakikipagbiro rito. Totoo po yun. At kahit na hindi ka full time, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay ng Diyos yan. Magtiwala ka sa Kanya. God will fight for you. You need only to be still. Nanahimik ka dyan, hipos abi. No. Ito po ba dito? Manahimik ka riyan. Magtiwala ka sa Diyos mo. Kaya ako, luhod ako ng luhod eh. Ang ginagawa ko lang sa Diyos, lumuhod. At magtiwala sa Kanya. Sinabi sa Panginoon, nakapagpatapos ako ng inhinyero. Nakapagpatapos ako ng lawyer. Ateneo pa. Second honors pa. At ngayon, nasa ombudsman. O nakapagpatapos ako ng HRM. O, ayan. May tao pa ho ba rito? Ako ba'y namilimos kung kani-kanino? Nangutang ba ako? No. Nagtiwala ako sa Diyos. Maging yung uncle ko, si Uncle Dodoy, kinausap ko siya eh. Uncle! Ako ba ay lumapit sa'yo para humingi ng tulong? Isa lang ang sagot niya. Hindi. Meron ako integrity. Hindi ko nilapitan yung mga mahal ko sa buhay para humingi ng tulong. Ako ba'y lumapit kay Auntie Didil para humingi ng tulong? Hindi rin! Pero hindi ako mahihindihan ni Auntie Didil. Magkamukha kami din eh. Pero hindi ko nilapitan si Auntie para humingi ng tulong. Never! Wala akong nilapitan pariente ko para hingan sila ng tulong. Hindi ko sila nilapitan, hindi ko sila iniyakan, hindi ko sila inutangan. Wala! Nagtiwala ako sa Diyos.
at ang Diyos ay buhay. May integrity ako sa kanila kasi hindi ako humingi ng tulong sa kanila. Kahit nga habang nandito ako, hinaabot ko kay Doc yung mga tag-1,000 ko, ang dami ang nakapal. Tapos yung mga gold credit card ko, ayaw niya lang tanggapin yung libo-libo ko. Expired na raw. Kami-release nga lang ng gold card ko, ayaw niyang tanggapin. So, bahala na ang Lord si Doc Sheila, no? Ito pa ho ba rito? Pero hindi po ako umaasa kahit kanino. Sinisikap kong tugunan ng lahat. At ang pamilya ko, hindi ko pwedeng iasa kahit kanino yan. Full-time ako, hindi ko sila pwedeng iasa kahit kanino. Ako ang ama ng tahanan, ako ang kailangan bumuhay sa kanila, hindi ko sila iasa, pwedeng iasa kahit kanino. Itaw pa kong barito. At salamat sa Diyos, buhay ng Diyos. Pinatunayan ng Panginoon na ang mga naglilingkod sa Kanya ng tapat ay pagpapalain niya. Kaya before I close, in conclusion, we are in the last days. Wala tayong magagawa kundi magsisi ng kasalanan, magbalik loob sa Diyos. Ibigay natin ang para sa Diyos, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, nakapla sa screen. Pwedeng bank transfer, BDO, BPI, Metrobank, PayPal, GCash, and there are so many ways para ipadala ang inyong mga kaloob pinansyal. At sigurado ako, ang pamilya ko ay hindi mo magnanakaw. Lahat yan ay gagamitin natin para sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Sa tayong lahat ay tumayo. At habang lahat tayo ay nakatayo, tanungin natin ang mga sarili natin. Saan tayo adik? Adik ba tayo sa cellphone na hindi na mabitawan kahit sa loob ng church ay hindi mabitawan? Saan tayo adik? Adik ba tayo sa bisyo at kasalanan? Adik ba tayo sa babae, sa lalaki, sa kapaklaan at katomboyan? Saan tayo adik? Adik ba tayo sa trabaho at negosyo na yan ang priority natin? Saan tayo adik? Ano ang desire ng ating mga buhay? Ano ang desire ng ating mga puso? Ano ang ating dream? Ano ang ating mga bisyo? Hindi ko sinasabing huwag tayong mangarap. Tuloy natin yan. At tuto pa rin ng Diyos yan. Pero nawa ang priority ng ating buhay ay si Jesus. Let God be the priority of our life. Let Jesus be the number one of our life. Suko natin ang ating buhay sa Kanya. I-surrender natin sa Kanya ang dapat i-surrender. Ipagamit natin ang ating buhay sa Kanya. Oo, maaaring noon ay ginamit ng Diyos ang buhay mo. Pero kumusta ka na ngayon? Pinapagamit mo ba? Maaaring nakatapos ka ng Bible school. Pero ang tanong, pinapagamit mo ba sa Diyos ang pinag-aralan mo? Oo, may nakagawa sa iyo ng mali at hindi tama. At hindi mo ito malimot, pero ang traumatic experience. Pero masasabi ko sa iyo, magpatawad ka. At hindi lahat ng tao ay ganoon. Hindi lahat ng tao ay ganoon. Bigyan mo ng chance ang sarili mo na makarelease. At bigyan mo rin ng chance ang ibang tao na makagawa ng tama sa iyo. At kung meron tayong sakit at karamdaman, salamat sa mga magagaling na doktor, puntahan natin sila. Kasabay nito manalangin tayo sa Diyos sa magalingan. At kung meron tayong mga problema, pagsubok, laban ng buhay, pangangailangan, gawin natin ang lahat ng ating makakaya. Pwede tayong humingi ng tulong kanino man na handang tumulong sa atin. Pero higit sa lahat, ay humingi tayo ng tulong sa Diyos. At hindi niya tayo bibigyan. I believe with all of my heart, this is the time of blessings and promotions. Pati mga hindi natin hiningi ay ibibigay ng Diyos sobra pa. Sapagat nais ng Diyos na ma-enjoy natin ang buhay sa mundong imago na ito. And I believe with all of my heart, this is the time of harvest of souls. Ang magagawa lang natin, mag-evangelize ng mag-evangelize at mag-follow up ng mag-follow up. Kung hindi ka pa subscriber ng KOJF Church, please subscribe. Heart, repose, and reshame. People are dying without Jesus in the homes. Nangamamatay sila
nang wala silang Kristo sa kanilang mga puso. Kailangan nila si Kristo para sila maligtas. There is only one way to heaven, and that is the Lord Jesus Christ. Kaya habang tayong lahat ay nakayakot nakapikit, be honest to yourself and surrender everything to God. At hayaan mo na ang Diyos ang siyang magpatawad ng kasalanan, magpagaling sa karamdaman, at tumugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Yes, Lord. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open the heaven's door. To open heaven's door. Lord, we humbly bow before the serve of you we ask. Now we're ready to see your glory. Restore this dying land. Spirit of your church, seal the hearts of men. Revive us, Lord, with your passions once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit of your church, seal the hearts of men. Revive us, Lord, with your passions once again. I want to give for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. The Spirit that's me, Lord, make it personal. Me, Lord, revive my heart, oh Lord. Revive me, Lord, with your passions once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. That's me, Lord, make it personal. Your church, seal the hearts of men. Revive my Lord, with your passions once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Sing it again, make it personal. The Spirit that's lead me, Lord. The Spirit that's me, Lord. Revive my heart, oh Lord. Revive me, Lord, with your passions once again. I want to give for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit of yes, Lord. Your church, seal the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Habang tayong lahat ay nakayakot nakapikit, bigyan kita ng chance na makapagbalik loob sa Diyos. Mahal ka ng
papayag ang Diyos na malalayo ka sa Kanya at pupunta ka sa impyerno. Hindi papayag ang Diyos na maliligaw ka ng landas. Hindi papayag ang Diyos na ikaw ay mawawalay sa Kanya ng tuluyan. At hindi papayag ang Diyos na hindi tuwid ang pamumuhay mo. Nais ng Diyos na ikaw ay malinis at banal sa Kanyang harapan. Nais ng Diyos na walang maipipintas sa iyo. Without blemish, without spot, without wrinkle. Ready for the rapture of the church. You're ready to go to heaven the moment that we die. Kaya sa oras na ito, bigyan kita ng konting saglit. Kausapin mo ang Diyos para humingi ng tawad. Kausapin mo ang Diyos para magbalik loob sa Diyos. At kung meron kang kinuha para sa bayan, sabihin mo sa Diyos, hindi mo na uulitin yan. At kung kaya mong ibalik kagaya ni Zaccheo, ibalik mo. At kung meron kang kinuha sa church, sabihin mo, hindi mo na uulitin yan. At kung kaya mong ibalik kagaya ni Zaccheo, ibalik mo. At matuto tayong magtiwala sa Diyos. Nakita natin ang mga tao ng Biblia. Wala pa kay Abel na ibinigay ang the best sa Diyos. Wala pa sa maraming lingkod ng Diyos mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Kung paano silang nagtiwala sa Diyos. Kung paano silang nagbigay ng buhay sa Diyos. Tularan natin sila. At kung paano nakamit nila ang gantimpala. Higit sa lahat ang buhay na wala hanggan. Kasama na ang putong ng korona sa kalangitan. Nakamit nila iyon. Ganon din naman magtiwala tayo sa Diyos na makakamit natin ang lahat ng ito. Kung meron din tayong karamdaman, humingi tayo ng kagalingan sa Diyos. Ano namang problema, pagsubok, laban ng buhay, humingi tayo ng tagumpay sa Diyos. Ano man ang ating mga pangangailangan, humingi tayo ng tugon sa Diyos. Kung meron tayong mga mahal sa buhay na naliligaw at nalilihis ng landas, ipanalangin natin sa Diyos sa sila makapagbalik loob sa Kanya. Sige po, bigyan ko lang kayo ng ilang segundo para kausapin ng Diyos. And be honest to yourself. Wala namang nakakarinig ng mga sinasabi mo kayo lang ng Diyos. Hindi ko naririnig at walang nakakarinig sino pa man. Kausapin mo personal ng Diyos. Lord, I offer my life. Anumang tinapos natin, anumang provision natin, gamitin natin para makatulong sa kapwa. Kasabay na tinutulungan din natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng aming provision sa tulong ng Diyos para umasenso
hand to Jesus. You can raise also your both hands to Jesus if you want to. Sa oras na ito, manalangin tayo. Please repeat this prayer after me. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, buong puso, buong isip, buong katauhan, spirit, soul, and body, habang humihingi ng tawad sa iyo. Lahat ng mga nagawa mong kasalanan, hindi ko na babalikan. Tatalikuran ko na. Baguhin mo po ako. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Gusto kong magkaroon ng hanggang buhay na masaya, kapiling ka kasama ang iyong mga angel. Pumasok ka sa aking puso, Jesus, I declare you that you are now my God and Savior. Lead me and direct me in the path of righteousness. Show me your ways, and I will walk in your ways. At sa oras na ito, ipatong natin yung ating kanang kamay sa ating mga puso. Patong natin yung ating kanang kamay sa mga puso. At sa oras na ito, maniwala tayo na lahat ng ating karamdaman ay pagagalingin ng Diyos. Maniwala tayo na ang ating mga dreams, good dreams, ay tutuparin ng Panginoon. All our problems will disappear. God will give us victory. And the Lord will promote us more, will bless us more. Itataas pa ng Diyos ang mga posisyon ng bawat isa upang gano'n pang makatulong sa bayan, makatulong sa mga kababayan, makatulong pa sa maraming tao. Magamit pa ni Lord mightily, effectively in this final hour. Marami pang maligtas at marami pang madala sa paanan ni Kristo Jesus. Walang mahirap sa Diyos, walang mahirap sa Diyos. Yes, Lord. Walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. Sing it, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Siya yung ating mga kamay sa ating mga puso. Lord, marami pong salamat sa kapatawaran. Salamat po sa kalinisan, kabanalan at bagong buhay. Salamat, Panginoon, our names are now written in the book of life in heaven. At salamat, Diyos, sa oras na ito, with a sincere heart, lumapit kami sa iyo. Pinagaling niyo kami sa aming karamdaman. Nilutas ang aming mga problema. Anumang pagsubok laban ng buhay na aming pinagdaanan, ang lahat ng ito, Panginoon, na iyo tinutunan. Ang mga mahal sa buhay na nalalayo, naliligaw ng landas, ibinilig mo na sa iyong piling. At ang divine protection mo, Panginoon, sa bawat isa
ay ibibigay mo at ibinibigay mo. Saan man ma-assign, saan man ma-deploy, God, your divine protection will be on us, God, in Jesus' name. Marami kaming kahilingan na sinabi at hindi na po mauulit pa sa oras na ito, pero ang lahat ng iyon na iyo pong sinagot. At maraming mga bagay na hindi na po namin nasambit sapagkat hindi sapat ang aming kaisipan para alalahanin ang lahat ng ito. Pero salamat Diyos sapagkat nagtitiwala kami ang lahat ng iyon na sinagot niyo na po. Dakilang Ama. At Lord, anuman yung mga propisyon ng bawat isa, gamitin niyo po para makatulong sila sa bayan at sa maraming tao sa nangangailangan. At maging dahilan ito para malaman nilang may Diyos na buhay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Father, let your anointing and blessings be upon Kapitan, Panginoon, in all his tanunts, in all his officers, God, in Jesus' name. Let your anointing and blessing be upon them. Let your wisdom and revelation and knowledge be upon them. Tulungan niyo po sila. Lahat po ng kanilang magagandang pangarap at magagandang proyekto, magkaroon po nawa ng katuparan. Magpunawa silang magkaroon ng pangsariling hangarin at maghunawa nilang tularan ng mga opisyales na nandanakaw sa bayan. Bagkus, manatili po ang kanilang integrity. Ingatan niyo sila, protect them, including their loved ones and families. And bless them, Lord, in a righteous ways, in a miraculous ways. Hayaan niyo sila'y mapagpala, Panginoon, in a clean way, sa malinis na paraan. At pagpalain niyo pati ang kanilang sambayanan. And Father, we pray, promote them, Lord, for a higher position. Kung ito, Panginoon, ang kalooban niyo po para sa kanila. Hindi lamang po para kikap at sa kanyang mga officers, maging sa lahat ng narito, Panginoon. Use their studies, use their jobs, use their professions, Panginoon God. Use them, Lord, kung ano man po ang meron sila kasama, Panginoon, si Doc Sheila, Panginoon God. Tulungan niyo siya, Panginoon, upang sa ganoon ay maging instrumento mo, magbigay ng kalusugan at extension ng buhay sa marami, lalo na sa mga kabataan. Sa madaling salita, dakilang Diyos, I release all the blessing, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sige po, tanggapin ninyo, claim it and possess it. Sabihin nyo, I receive it, God. I receive it, God. Sabihin po ninyo, kausapin nyo ang Diyos, I receive it, God, in Jesus' name. At sa lahat po ng mga manggagawa sa lugar na ito, sa pamumunan ni Pastora Neri at ng bawat isa, Panginoon, nila Ma'am Violeta, nila Mr. Diding, at lahat ba ng mga kapatiran dito, Panginoon, including yung mga kabataan, si Lester, sila Faith, lahat po sila, Panginoon. Lahat sila, Panginoon, I cannot mention them one by one. Let your blessing and anointing be upon them. Give them the good desire of their hearts, but most especially, God, let them serve and love you more in Jesus' name. And let them be instruments of God, channels of blessings to bring people in your kingdom. Salamat po, Diyos, at patuloy niyo pong i-provide ang lahat ng pangangailangan ng mga isa, including this church, including the KOJF Church, Panginoon, collectively as a church, Panginoon, lahat na, Panginoon, saan man kami naroon ngayon, mga kapatiran in different parts of the world that are watching and listening right now. Father, bless them, Lord, in Jesus' mighty name. Ura bakyanda ladabashiri biyanda. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. At ang bawat sa'yo magsabi na, Amen and Amen and Amen. Tao pa ho ba rito? Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. Okay. Huminga tayo ng malalim. Meron pa bang tinig dyan sa dibdib? Meron pa bang pain? Wala na, no? Wala na. Manalo, tagumpay. Sabihin mo sa katabi mo, victory ako.
So tayo po ngayon nadaw kayo sa favorite na lahat ang pagbibigay, ang ating tithes and offering. So, syempre, sobrang lakas ng binagsak ng Panginoon na ating pagpapala. Lahat ang po naranasan, di ba, ang anointing ng binabasa niyang lingkod, ng kanyang blessing at saka yung kanyang presence talaga damang-daman natin. Pero ngayon, syempre, tayo magbabalik sa kanya na pasalamat ang puri para kay Lord through tithes and offering. So, kagabi nitanong ako, sabi sa ni Pastora Neri, ano yun, Joseph, sa Sunday mag-exhort ka. So ako naman, nagsabi na daw kay Papa na, mag-exhort daw po ako. So unang sabi sa akin ni Papa is, syempre i-offer mo muna yung buhay mo lahat bago ako tumayo, mag-exhort ka. Humingi ka kay Lord ng, isasabihin mo, i-exhort mo sa Sunday. So, ngayon, kagabi, nagbigay ako ng oras talaga and binabasa ni Lord kung message ito para sa inyo. So, una sa lahat, bilang kabataan, syempre, gusto maging hamon para sa lahat. Bakit ba tayo magbibigay, di ba? Dito ako sa harap nyo, magsasabi ako sa inyo ng mag-exhort kayo ng offering. Pero syempre, sabi ni Lord, anak, grabe ang ginawa ko sa buhay mo. Kaya ipakita mo sa kanila kung paano ako bless at patuloy na ako ang kumikilos sa buhay mo. Yun ang sabi sa ating Panginoon. So, bakit po ba tayo nagbibigay? Hindi dahil kailangan ng church, sama po ba? Hindi po kailangan ng pera ng church. Kundi dahil ito ay ating, ito ang magiging parangal or ating faith na binibigay sa Lord. At nagbibigay tayo isa sa pinaka makapangyarihan na paraan para ipakita sa lahat ang pagmamahal at pananampalataya para kay Lord. So may kilala ba kayong generous? May mga kaibigan po ba kayo? May mga kumari kayo dyan na sobrang, parang lagi talaga nililibre. So ako, marami akong kaibigan na mag-aarap po, ganito, ganyan. Pero I always say na gusto ko maging katulad nila. Pero I always say, si Lord pa rin ang pinaka-generous na nakilala ko buong buhay ko. Si Lord ang pinaka-generous na nakilala ko dahil una sa lahat, nagkatawang tao siya. Iniwan niya yung langit para sa atin. Binigay niya yung buhay niya para sa atin. Iniwan niya yung pagiging Diyos at nagkatawang tao siya. And He gave His life on the cross for us. Namatay sa mga kasalanan natin. At yun ang pinaka-magandang pag-ibig na naranasan natin sa mundong to. So in response to God's generosity sa pagiging mabuti niya, dapat tayo ay tinawag upang maging generous din. Maging giver din tayo. We should be generous not just with money, but of course then, we should be generous sa pagiging leader natin. Yung nga sabi kanina, mag-follow up tayo, mag-evangelize tayo. At isa sa pinaka-magandang pagiging generous also is to give your time. Isipin mo, you have Monday, Tuesday, hanggang Saturday. Sa'yo lahat yan. Sunday na ibibigay sa Panginoon, tapos aga ko pa ng oras. Ilang oras na nga lang ito, tapos di mo pa mabigay para kay Lord yung Sunday na yan. So, simpleng oras na ibigay mo kay Lord, isa na yun sa blessing na mararanasan natin dahil once na bigyan ng oras sa Kanya, bubuhos lahat ng pagpapala sa iyo. And also, ang pag-ibigay, ang tithes and offering is also nangagaling dapat sa puso. Hindi lang po ito dahil may pera ka, ibibigay mo, labag pa sa loob mo minsan. So, hindi naman nakatingin na Lord sa halaga ng binibigay natin, tama po ba? Kung hindi, sa puso na meron tayo, kung gaano ka kabukali, ibigay ito. Sabi nga 2 Corinthians 6:7, mahal lang Diyos na nagbibigay ng masaya. So, nagbibigay ka nga ng offering mo, pero malungkot ka naman. Bibigay ng offering mo, labag sa loob mo. Magbibigay sa offering mo, bilang mamaya isipin mo, naku, may utang pa ako. Dapat ba ibigay ko na lang itong pera ko na to? Nakalaan to para sa ganito. Pero yung mga utang na yan, lahat yan, dapat di ka nagkakautang dahil God will provide. Ito yun. At syempre, ang pag-ibigay din ay gawa ng pananampalataya ng faith. Dahil of course, when you have faith, dapat talaga, we have a strong belief. We have a strong naniniwala tayo sa ginagawa natin. Nagibigay tayo pero iniisip mo na baka di bumalik to, baka mamaya di pa pala yung Lord, di ako i-bless. So yun pa lang yung thought pa lang na parang nag-hold back ka. So sabi nga, you need to have a strong faith when you're giving. Dapat malakas ang pananampalataya mo. Kapag nag-ibigay dapat sinasabi mo gano'n sa puso mo eh. Mas naging tiwala ako kay sa pera to. Don't rely on money. Huwag kayong maniwala sa pera dahil lahat naman yung material things lang yan. Magtiwala kayo sa nagbigay niya, which is ang ating Panginoon. Tama po ba?
Sabi sa Malaki 3:10, subukan ninyo ako, sabi ng Panginoon. Kung di ko bubuksan ang bintana ng langit at pag-uusayan ko ang masaganang pagpapala, dapat alam natin na hindi ka bibigay ng Diyos. Kasi once you give, God will open the heavens and everything will pour out sa atin. He will bless us financially, physically, emotionally, and mentally. Lahat yan, it will follow. Just surrender your life and give wholeheartedly sa Panginoon. Tama po ba? And also, ang pag-ibigay ay nagbabago ng buhay. Tama po ba? Taas ang kamay ang binago ng buhay ng Panginoon. Taas ang kamay. Ang dami po, di ba? Dahil we know that God is a God of miracles talaga, na maging tapat lang tayo sa Kanya. Sabi po sa Acts 10:35, mas mapalad na nagbibigay kaysa tumatanggap. We should be a cheerful giver, sabi nga. Magbibigay dapat tayo ng bukas sa puso natin, masaya dapat tayo. Nang wala tayong hold up or wala tayong pagdududa sa ating mga puso at buhay. And lastly, sabi sa akin din kagabi habang nag-aaral sa kanya, ang pag-ibigay ay bahagi ng buhay Kristiyano. Yun nga ako bilang kabataan, yung 10%, matagal simula bata pa lang ako, narinig ko na yan na yung mga baon namin, magbigay ng ganyan. And yes, ginagawa talaga namin yan. And I'm a living proof na simula bata ako hanggang ngayon sa 24 years old ko na I am just living by faith talaga and my family is living by faith. Lahat ng naranasan namin, natanggap, na nakikita, napupuntahan is all by the grace of God lang talaga. Wala namang sabi ng Panginoon, wala pa yung mga sweldo, ganyan. And ako po, naniniwala lang ako na Lord, I know na lahat po ng nararating ko, lahat po ito ay pinapera mo lang at lahat ay ibabalik ko naman sa iyo. Lahat po na natapos ko, naranasan ko, napuntahan ko, I will always bring a legacy, sabi nga ni Pastor sa akin lagi ni Papa na always leave a legacy sa puntahan mo. Mga puntahan mo is, you need to show that God is working in your life. At totoo po yun. We need to, bago po natin align yung bulsa natin, yung mga pera natin, we need to align our hearts with the Lord. Kung ano yung plano niya sa atin. Huwag po yung plano natin. Kasi yung plano natin, mag-fail po yan eh. But if we align our plan with the Lord, siya po ang mag-lead sa buhay natin, everything will follow eh. He will continue to bless us. Lahat ng gusto natin mangyari sa buhay natin. Hindi yung always, example, gusto mo maging ganyan, gusto mo mangyari ito, lahat puro sarili mo. But try to leave it all to God, to the Lord. Ibigay mo lang, surrender everything kay Lord, lahat ng plano mo. Lahat yan magtutupad eh. Huwag yung puro sa pangsarili natin. Dapat, we should always isama natin si Lord sa lahat ng plans sa buhay. And last verse na binigay sa akin kagabi is Matthew 6:21. Kung nasa ng kayamanan mo, dapat nandun din ang puso mo. Ngayong oras ito sa ating pag-ibigay at pag-aalay, we all know that hindi ito, ang tithes and offering ay hindi obligasyon. Ito ay oportunidad. Hindi ito pagbabayad sa Diyos, ito ay pasasalamat sa Panginoon. Let us give with joy, let us give with honor, with love. Let's give not because we have to, but because we get to. Kasi yun ang kailangan, simpleng pag-ibigay ng kay Lord ay, alam natin ang kapal ito, ay malaki talaga. Ulitin ko, ang pag-ibigay ay hindi dahil kailangan ng church. Kung hindi, ito ang simbolo kung gaano mo kamahal ang Panginoon. So tayo po ay magbigay para sa Panginoon. Sige po, paikutin po natin ang offering bucket. Ay, dito lang po. Sa gitna po. Tayo po ay magbigay.
So, hindi lang po ito ang ating offering. Also, you can like and share ating page. Meron po tayo doon mga video. You can check naman po sa ating Kingdom Jesus Fellowship International sa Facebook, Instagram, TikTok. Lahat naman po yan is kaya pong ma-check online. And you can see na meron po tayong BPI, BDO, bank account numbers. Dyan din po yung ating mga GCash, PayMaya, complete naman po lahat yan. So we have, meron po tayo, wala po tayong rason para di magbigay sa Panginoon dahil lahat yan ay kanyang plenaro na po. Dahil dyan na po tayo lahat na pwede bigyan online and also here po sa ating church at sa main church din po natin. At tayo manalangin para sa ating passion offering. Tayo pumikit. Lord, thank you po sa ato na binigay sa aming Panginoon na kayo po yung nagsama-sama dito para po ipakita, Lord God, kung gaano kalakas ang presensya mo, Lord God. Lord, we are here together, Lord God. We pray for this offerings po, Lord God. Lahat po na nagbigay, Panginoon. Bless their hands, Lord God. Bless their hearts, Lord God. Clean their minds, Lord God. Na lahat po ito'y para sa iyo, Panginoon. They are giving this not because they want to and they need to. They are giving this, Lord God, because they want to honor your name, Panginoon. Multiply, Lord God, the offerings, Lord God. Lahat po, Lord God. Tithes, offerings, love gifts, Lord God, para sa man of God. Multiply, Lord God, make this hundreds, millions, billions, Lord God, because you are a God of miracles, Panginoon. We pray and we bless everyone na bigyan, Lord God. In Jesus' name pray. Amen.